Dominant Protector. Credit to the author. 81 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi inaasahan ni Terence na bibigyan siya ng pasasalamat ng dalaga, ngunit tila hindi pababayaan ng dalaga si Terence. Ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon sa gamot na nasa kaldero na nasa harapan niya, ngunit ang layunin ng pagpatay mula sa likod ni Terence ay tumama sa kanya, kasama ang mga senyales ng panganib na nagpapadala ang Jade. Sumimangot si Terence, ang pagkulo ng gamot ay nasa kritikal na yugto, at hindi ito ang oras para makipag-usap sa babae. Huwag kang magulo. Nalito si Kitty Yale. Nawalan siya ng malay sa kanyang pagbabalik mula sa botika dahil sa pagkawala ng dugo, ngunit hinubad ni Terence ang kanyang pantalon nang gumising sa kanya habang kinakamot nila ang sugat. Ang sakit ay nagpabalik sa kanya sa kamalayan, ngunit ang kanyang katawan ay napakahina na kahit na ang kanyang mga mata ay lampas sa kanya. Hindi nagtagal bago siya nahimatay ulit. Ang sakit mula sa paggamot ni Terence sa kalaunan ay gumising din sa kanya, ngunit hindi nagtagal bago siya nahimatay muli. Ang dalawang pagkakataon, bilang isang resulta, ay nagbigay sa kanya ng ilang kamalayan sa sitwasyon. Ang lalaking nauna sa kanya ang nagligtas sa buhay niya. Gayunpaman, sa parehong oras, nakita niya ang maraming mga bagay na hindi niya dapat makita. Ang kanyang mukha, ang kanyang mga hita. Isang bagay na tulad nito ay talagang hindi kayang tiisin para kay Kitty. Nakakainis para kay Kitty na patayin ang kanyang tagapagligtas, ngunit ang kanyang mukha ay para lamang sa isang lalaki, ang taong ito ay lumampas sa linya. Sa ginawang desisyon, inabot ni Kitty ang kanyang punyal sa kama, tahimik na gumagapang sa likod ni Terence. Ang kanyang mga galaw ay malinaw na nag-alinlangan nang makita kung ano ang pinagkakaabalahan ni Terence. Gumagawa ba siya ng gamot para sa kanya? Ang init ng aksyon ay napunta sa kanya, mas gugustuhin niyang hindi patayin ang lalaking nag-aalaga sa kanya. Inamin niya na ang kanyang puso ay hindi kasing lamig at walang awa gaya ng mga puso ng iba pang mga asasin, ngunit ang lalaking ito, at the end of the day, ang kanyang tagapagligtas. Nasa gitna ng pag-aalinlangan si Kitty nang sumigaw ang lalaki, "Huwag kang magulo." Natigilan si Kitty sa mga salita, papatayin na niya ito, at sinabihan siya ng lalaki na huwag makipaglokohan. Ang tono niya ay parang bata siyang naglalaro, sa tingin ba niya ay tatakbo siya sa kwarto o ano? Hindi mo ba narinig ang kwento ni Mr. Dodong noong bata ka pa? Sinimulan ni Terence, hindi pa rin nakatalikod ang kanyang ulo. Ganyan ang pakiramdam ko ngayon, Mr. Dodong. Nagbago ang mukha ni Kitty, syempre alam niya ang kwentong iyon. Pinalaki siya sa isang organisasyon ng asasin, ngunit may kakaibang pagkakaiba sa pagitan niya at ng iba pang mga asasin na lumaki sa tabi niya. Nakatanggap siya ng tamang edukasyon sa labas ng pagpatay. Ang kwento ni Mr. Dodong ay isang klasikong pabula, tungkol sa isang Mr. Dodong na nagligtas ng isang lobo, na kinain lamang nito matapos itong maibalik. Ang mga salita ni Terence ay nagpaalala kay Kitty ng kanyang naunang pahayag, na sinasabi sa kanya na huwag maggulo. Malamang, alam ng lalaking ito ang kanyang intensyon. Ang katotohanang binanggit niya ang pabula ay nagpatunay nito, kinukutya niya ang pagiging ungrateful niya. Sino ba ang lalaking ito? Isang panginginig ang dumaloy sa gulugod ni Kitty, naramdaman niya ang pagtatangkang pagpatay, sa isang bagay, ngunit ano ang nasa kanyang kalmado? Bakit nakatalikod pa rin siya na parang walang dapat ikatakot? Sa anong layunin siya iniligtas ng lalaki? Ang dahilan ay sapat na kahinala upang ang puso ni Kitty ay nanlamig sa kalutasan. Sinaksak niya ang leeg ni Terence gamit ang punyal na may higit na lakas, wala kahit isang bakas ng pag-aalangan. Hindi makapaniwala si Terence, sinasamantala ng dalaga ang kanyang dalawang kamay na inookupahan. Nakakunot ang noo, iniangat ni Terence ang kanyang ulo sa gilid, iniwasan ang punyal at gumanti ng kanyang mga ngipin, kinagat at hinawakan ang magkabilang kutsilyo at mga daliri ni Kitty. Ah! Binitawan ni Kitty ang kutsilyo mula sa sakit, hindi pa nakaka-recover ang kanyang katawan, bumangon sa kama at sa likod ni Terence ay pinamamahalaan ng malinis na kalooban. Nang wala ng lakas, bumagsak muli si Kitty sa sahig, ang kanyang paghinga ay mabigat habang ang mga butil ng malamig na pawis ay nagsimulang tumulos sa kanyang noo. Medyo bamuka rin ang sugat niya. Iniluwa ni Terence ang punyal sa kabilang bahagi ng silid, ibinalik ang atensyon sa gamot. "You're really ungrateful. Whatever, I'll let it go."
umalis ka na lang. Baka gusto kitang patayin pagkatapos kong uminom ng gamot na ito, kaya go. Naunawaan kaagad ni Kitty si Terence ay hindi normal na tao. Maiiwasan kaya ng isang normal na lalaki ang kanyang biglaang pag-atake. Kagat kaya ng isang normal na lalaki ang kanyang punyal. Nilinaw din ng mga salita ni Terence na hindi kailanman para sa kanya ang gamot, masyado siyang nag-iisip. Pinandilatan ni Kitty si Terence ng may ayaw at kahihiyan, ngunit hindi siya kailanman naging walang ingat na babae. Ang kawalang ingat ay nakapipinsala sa mga assassin, ang mga walang ingat ay laging mabilis na pinapatay. Malinaw na ipinakita ang kakayahan ni Terence, nagawa niyang dinasarmahan siya habang nakahawak ang dalawang kamay. Dahil naiintindihan ang pagkakaiba ng lakas nilang dalawa, sumuko si Kitty sa pagtatangkang patayin siya. Hindi niya akalain na kaya niyang kunin ang lalaking ito kahit na siya ay ganap na gumaling. Walang anumang layuning pumatay na nagmumula sa lalaking ito, ni kahit katiting ang aura na naramdaman niya mula sa kanya ay isang puno ng hindi maintindihang misteryo, ang uri ng aura na suot ng kanyang sariling ama. Si Terence lang ang pangalawang tao na nagparamdam sa kanya ng ganito. Tahimik na kinuha ni Kitty ang kanyang leather na pantalon, nakita ang natuyong dugo dito. Medyo hindi komportable, ngunit hindi naapektuhan ang hitsura. Wala nang dapat baguhin, kaya nagpa siya si Kitty na huwag magreklamo. Huwag kalimutang isara ang pinto. Sabi ni Terence, na parang may mga mata sa likod. Lumabas ng kwarto si Kitty, walang imak. Padubog niyang isinara ang pinto. 1. Sorry, the man's my savior, at wala pa ako sa level niya. Don't worry, I'll remember him. He'll die by my own hand one day, cause I'm you alone. Your little 7. Nagmura si Kitty pagkatapos isara ang pinto. Sa totoo lang, ang pangalan ni Kitty, siya ay 7 sa Avalon iyan, ay hindi palaging ganoon. 7 lang ang codename niya sa kanyang assassin training class. Siya ang pinakabata, inilagay siya sa ika-7 pwesto. Ang iba pang mga miyembro ng kanyang koponan ay pumunta sa pamamagitan ng mga numero, pati na rin. Hindi sumagi sa isip ni Terence na ang isang panunumpa para sa kanyang buhay ay nagaganap sa labas mismo ng mga pintuan na iyon, lalo na noong siya ay nagligtas ng isang buhay. Ako. Bumahing si Terence, hindi na niya kilalang kilala ang amoy na ibinubuga ng gamot, kaya saan nanggagaling ang pagbahing. Pangalawang bumahing ngayon, nagawa ba niyang sipon? Kailan naging napakahina ng kanyang katawan, nilalamig pagkatapos makarating sa Starfield. Dahil ba sa pagiging relaxed ng lahat? 8. Tumigil na ang pagdurugo, ngunit ang katawan ni Kitty ay malayong mabawi. Namumutla ang mukha niya habang nakadapa paalis ng kwarto, ayaw niyang manatili doon sa kabila ng kanyang kalagayan. Hindi niya nagawang patayin si Terence, at ang mga alituntunin ng assassin ay nag-udyok sa kanya na umatras at maghanda ng ibang paraan. Ang pagsingil sa isang away na alam mong matatalo ka ay simpleng pagpapakamatay. Si Kitty ay lumipad sa lobby pagkaraan ng ilang sandali, patungo sa kinaroroonan ng manager. Miss, anong pangalan ng lalaking nagdala sa akin kanina sa room 209? Hindi nagabala si Kitty na tanungin si Terence mismo noong kasama pa niya ito, halatang hindi sasabihin sa kanya ng lalaki, hindi kapag alam niyang estranghero ang nagtatanong na may intensyong pumatay. Ngunit ito ay pangunahing loika para kay Terence na irehistro ang kanyang pangalan sa counter, dahil si Kitty mismo ay walang malay. Oh! Nakilala agad ng babae si Kitty mula sa kanyang pananamit, siya ang dalagang dali-daling dinala ng binata kanina. Seryoso! Magkasama sa isang hotel room nang hindi man lang kilala ang isa't isa. Naalala ng babae na walang malay ang babae habang binuhat siya ni Terence, may posibilidad na nolicing ni Terence ang babae. Mga kabataan ngayon. Hindi makapaniwala ang babae kung gaano kakaiba ang mga bagay na tulad nito sa kanyang panahon, nakalimutang alalahanin na ito ay eksaktong dahil sa mga ganitong uri ng mag-asawa ang nagdala sa kanyang negosyo sa pagtatatag. Ang kanyang pangalan ay Terence. Sagot ng babae pagkatapos ng mabilisang pagtingin sa registration book. Salamat. Tumango si Kitty, inilagay ang pangalan sa kanyang isipan. Terence, ha? Hindi niya alam kung tunay na pangalan iyon ng lalaki, ngunit ang isang pangalan ay isang pangalan, hinding-hindi makakalimutan ni Kitty ang pangalang iyon sa buong buhay niya. Bahala ka. Sagot ng babae, hindi masyadong iniisip ang simpleng kilos niya.
Pagkatapos ay nagpatuloy si Kitty sa paglalaway sa labas habang hindi makapaniwalang nakatingin ang babae. Seryoso? Ganoon ba Katindi? Mukhang hindi ganoon kagaling ang lalaki sa nakita ng babae first time kaya ni girl. Umiling ang babae habang ipinagpatuloy ang masasamang iniisip. Itinuring naman ni Terence ang buong pangyayari bilang isang maliit na liko sa kanyang buhay, kahit na magsisinungaling siya kung hindi man lang siya naasar sa babaeng tumutusok sa kanya ng kutsilyo. Niligtas lang niya ang buhay niya. Paano niya inaasahan ang babaeng iyon na gagamutin niya ang sugat niya sa hita ng hindi tumitingin dito? Nakakabaliw ang kanyang mentalidad tingin lang sa hita. Si Terence ay nagdusa ng parehong kapalaran kanina, dapat ba siyang magtanim ng kutsilyo sa leeg ng nurse na iyon pagkatapos niyang makita ang kanyang mga hita sa kabuuan nito? Ang apoy mula sa kalan ng alkohol ay hindi kasing lakas ng apoy mula sa isang gas stove, ngunit ang wastong kontrol dito ay nagdulot ng mga katulad na resulta. Bumili siya ng ilang pakete sa botika kanina, at nilagyan ni Terence ang ilan sa mga pakete ng gamot na ginawa niya. May singaw pa rin na nagmumula sa pinainit na gamot, tinatakan ito ni Terence noong sariwa pa ang lahat. Pipigilan ng singaw na lumala ang gamot sa vacuum state na iyon. Iniimpake ni Terence ang lahat ng kanyang mga kagamitan sa pagtatapos, maaari pa rin silang magamit muli pagkatapos ng lahat. Naubos na ang alak, ngunit ang gatong na tulad nito ay mabibili kahit saan. Sinigurado ni Terence na wala siyang iiwan bago tumawag sa counter para mag-check out. Napahinto ang mga mata niya sa kama nang tumunog ang telepono, isang mapait na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Tila hindi siya nakakalayo sa pagbabayad ng kabayaran, basang-basa sa dugo ang kama. Hindi nagtagal ay pumasok na ang babae sa kwarto. Kadalasan ay walang mga tauhan, at siya lang ang namamahala sa lugar. Itinulak ni Terence ang mga bintana upang mapuno ng sariwang hangin ang silid bago umakyat ang babae, at ang silid ay tumigil sa pag-amoy tulad ng gamot sa silanganan nang makarating siya sa silid. Natigilan ang babae sa sobrang gulat habang nakatitig sa namumulang kama. Why? Ikaw. Yung kama. Sinubukan ng babae na intindihin ang sitwasyon habang nakaturo sa kama, walang imek. Naisip niya ang unang pagkakataon na mapaglaro si Kitty, ngunit pinatunayan ng dugo sa kama na iyon nga ang nangyari. Ang pinakanagulat niya, gayunpaman, ay ang dami ng dugong birhen sa higaan na iyon. Hindi ba binigyan ni Terence ng kahit isang tae ang tungkol sa maselang katawan ng isang batang babae? Sinusubukan ba niyang patayin ang babae? Magagawa ang hotel kung nangyari iyon. Ang mukha ng babae ay nagdilim sa pag-iisip. Ang isang kutsan ay medyo ilang $10, ang kanyang maliit na kita ay halos mapupunas pagkatapos bumili ng bago para sa kapalit. Anong nangyari sa kama? Malamig na tanong ng babae. Paumanhin, babayaran ko ito. Magkano ang utang ko sa iyo? Si Terence ay hindi mahilig magpaliwanag, nagpa siya na direktang bayaran ang babae para sa kanyang pagkalugi. Ang babae ay tumigil sa pagsasabi ng anupaman, ang lalaki ay nag-alok na magbayad, pagkatapos ng lahat. Buti na lang marunong mag-handle ang batang ito, kung hindi, may mga masasakit na salita ang ibinato nito sa kanya. Tiningnan niya ang silid bago bumalik kay Terence. Mga disposable disinfector towel, $40. Kutsan, $60. $100, bata. Okay. Tumango si Terence. Ang babae ay medyo makatwiran. ang mga puting kutsan na tulad niya na ibinebenta sa halagang $30 sa mga supermarket, at ang dobleng presyo na ibinigay niya kay Terence ay medyo standard para sa mga hotel, tulad ng paano ang disposable towel ay doble sa presyo sa merkado, pati na rin. Iniwan ito ng babae nang makita kung gaano kasunod si Terence. Bumaba ka nga sa akin. 5 oras ka na sa kwarto, kaya kailangan nating gawin ito sa araw. $60 para sa kwarto, at $100 para sa kutsan at tuwalya. Binigyan mo ako ng deposito na $100 kanina, kaya $60 lang ang bayad. Tumango si Terence habang inilalabas ang kanyang wallet, inilagay ang pera sa palad ng babae bago tumalikod para umalis. Maghintay. Tawag ng babae. May iba pa ba? Tanong ni Terence habang siya ay tumalikod, iniisip kung ang babae ay hindi nasisiyahan sa halaga ng pera na kanyang nakukuha. Ang babaeng dinala mo, tinanong niya ang iyong pangalan nang umalis siya, at sinabi ko sa kanya.
Nagpaalala ang babae dahil sa kabaitan, nakikita kung paano nagbayad si Terence nang walang anumang reklamo o anuman. Ang kanyang instincts ay nagsabi sa kanya na ang dalawa ay hindi mag-asawa, tila angkop na ibigay kay Terence ang impormasyong ito. Mapait na ngumiti si Terence, ayaw na niyang makipagrelasyon ulit sa assassin girl, pero parang hindi nagbahagi ng ideya ang dalaga. Hindi niya inaasahan na maaalala ng dalaga ang kanyang pangalan. Balang araw ay babalik ang kaunting kaguluhang ito sa kanya. Tiningnan ni Terence ang oras pagkatapos lumabas ng hotel, 2:00 na ng tanghali, at hindi pa siya kumakain. Bagaman, ang isang pagkain ay hindi talaga mahalaga sa kanya. Huminto si Terence ng taxi. Unang paaralan ng Starfield, pakiusap. 83. Tahimik pa rin nang makarating si Terence sa school, mukhang hindi pa break. Pumunta si Terence sa silid-aralan, sumilip sa kanyang ulo para lamang makita ang isang klase na walang guro. Self-study iyon. Nagpasya si Terence na dumiretso na lang sa mga pinto, tinitigil ng maraming estudyante na muling ibinaba ang kanilang ulo matapos mapagtantong si Terence iyon. Wala silang panahon para pakialaman ang negosyo ng ibang tao, sila ay nasa 12 baitang, pagkatapos ng lahat. Sinundot ni Yasi si Cheryl. Cheryl, tingnan mo. Nandito si Shield Guy. Okay, Shield Guy. Nandito na, ano? Kumunat ang noo ni Cheryl, medyo hindi nasisiyahan sa reaksyon ni Yasi. Shoo, bakit lagi kang nakatutok sa kanya? In love ka ba sa kanya, kung tutuusin? Malaking lalaki na dumiretso sa klase, syempre mapapansin ko siya. Sabi ni Yasi sabay kibet ng balikat. Fine, hindi na ako magsasabi ng kahit ano mula ngayon dahil wala naman itong kinalaman sa iyo. Ibinuka ni Cheryl ang kanyang bibig upang magsabi ng isang bagay, na nagpa siya na panatilihin itong sumigaw sa halip. Umiling siya habang bumalik sa pag-aaral. Nakatingin lang si Yasi kay Cheryl habang mahinang ngumiti, bumalik sa desk niya. Teka, Yasi, paanong nagtagal si Terence ng buong umaga para lang magpa-medical check-up? Hapon na hindi mo akalain na nakipag-ugnay ulit siya kay Amara, di ba? Biglang tumalikod si Cheryl. Akala ko ba wala kang pakialam sa kanya? Pang-aasar ni Yasi habang nakatingin kay Cheryl. Siya ay isang kalasag ng ama na binayaran ng magandang pera, syempre may inis ako kung siya ay pumunta sa labas para sa mga bagay na tulad nito sa halip gawin ang kanyang trabaho. Hindi alam ni Cheryl kung bakit niya pinaghihinalaan si Terence ng ganoon, ngunit isang magandang dahilan ang lumabas, dapat na ginagawa ni Terence ang kanyang trabaho ng maayos kung tumatanggap siya ng sweldo para dito. Bakit hindi mo siya kausapin tungkol dito, kung gayon? Sabihin mo sa kanya na huwag maging ganoon ka playboy, na dapat siya ang iyong kalasag at iyong kalasag lamang. Nagpapahingang mungkahi ni Yasi. Playboy. Kalasag ko lang. Namula ang mukha ni Cheryl bilang tugon. Shoo, word choice. Palaging malabo ang sinasabi mo. Ano? Totoo naman, kinuha siya ng tatay mo para maging panangga mo, hindi naman parang naglalagay ng pera ang tatay ko para sa proteksyon niya. Lohikal na paliwanag ni Yasi. Paano mo siya hinayaan na maging panangga ko kung sa tingin mo ay hindi nararapat ang aking pananalita? Maaaring hindi natin siya kailangan ngayon, ngunit hindi mo alam sa kolehiyo. Magwala ka. Wala ka na ba sa kapatid mo? Hindi mo na kailangan ng kalasag. Natatawang sabi ni Cheryl, medyo nanginginig at hindi komportable sa loob, parang may ninakaw si Yasi sa kanya. Bahagyang natigilan si Leandro sa instinct nang makita si Terence. Siya ay napagalitan at nilecture ng kanyang ama, na nagsabi sa kanya na itigil ang paggawa ng gulo sa paaralan. Kasalanan ng lahat ng ito si Terence. Ngunit lubos niyang naintindihan makikipagkamay siya sa pakikipaglaban kay Terence. Pati si Henry Bro ay natalo pagkatapos bumunot ng baril, baliw ang lalaki. Naunawaan ni Leandro ang kanyang lugar, at ang katotohanan na ang konbensyonal na paraan ay hindi nakakaapekto kay Terence. Nagpasya siyang maghintay ng angkop na pagkakataon para ipakita ang sarili, isang bagay na magbibigay sa kanya ng kalamangan kaysa kay Terence. Napagpasyahan din niyang bigyan ng break si Jacob, ang lalaki ay nasa ilalim ng proteksyon ni Terence, at walang nakitang merito si Leandro sa panggugulo sa kanya, lalo na kung dadating lang si Terence para bugbugin silang muli. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Oh, boss. Nandito ka na pala.
Tuwang-tuwang bati ni Jacob nang makita niya si Terence, winawagayway ang kanyang hawak sa hangin. Anong ginagawa mo, winawagayway mo yung kamay mo ng ganyan? Sa tingin mo presidente ka o ano? Nakangiting sabi ni Terence, binigyan ng mahinang sipa si Jacob bago umupo sa kanyang mesa. Alam mo boss, ang tahimik talaga ni Leandro ngayon. Wala man lang siyang ginawa sa akin noong wala ka. Hindi ba maganda iyon? Sabi ni Terence. May nangyari ba ngayong araw? Hindi. Ang paaralan ay nagbigay ng isang maikling anunsyo tungkol sa buong insidente, na nagsasabi na mayroon lamang ilang mga tao na naghahanap ng gulo, at na sila ay ipinadala na sa istasyon ng pulisya. Iniulat ni Jacob. Fuck. Lahat ng ito ay dahil sa pamilya ni Leandro, pinuprotektahan siya ng paaralan. Alam ng iba na siya ang nagdala ng mga gangster. Hanam. Nabalitaan ni Terence mula kay Fredo kanina na may tiyuhin siya sa board of directors ng Pablo Industries. Ginawa siyang isa sa mga stockholder ng Starfields First School, kaya hindi na nakakagulat na ang paaralan ay sakupin para sa Leandro. Oh, tama boss, hulaan mo kung ano ang tawag sa iyo ng mga tao ngayon. Mahinang sabi ni Jacob, halatang excited ang boses niya. Ha? Ano? Hindi alam ni Terence kung saan ito nanggagaling. Boss, isa ka na sa Big Four. Pinalitan mo si Leandro bilang pangatlo sa Big Four. Tuwang-tuwang sabi ni Jacob, na parang isang bagay na maluwalhati. Big Four. Nanlamig si Terence sa balita Big Four. He'd been trying so hard to lay low all the time, even careful as to not score too high on exams. How the hell at sumikat siya ng ganoon? Ito ay isang bagay na dapat niyang ipagmalaki, tila, ayon sa kung paano kumilos si Jacob. Tama. Boss, baka maging panganay ka pa sa Big Four kung gumawa ka ulit ng malaking bagay. Mauuna ka na. Dagdag ni Jacob. Ang una. Hindi nakaimik si Terence, mas gugustuhin niya maging pangatlo kung papipiliin siya. Ngunit walang gaanong magagawa si Terence tungkol dito, nakita ng lahat ang buong laban kahapon. Si Henry Bro ang dumating na nagmamarcha papasok sa paaralan, ngunit walang mag-aakalang iyon nga ang nangyari. Malamang na nakita nila si Terence bilang isa sa mga delinkwenteng mahilig sa karahasan na nakipaglaban para sa kasiyahan, kahit na sinisira si Leandro III. Siyempre, bibigyan siya ng titulo sa Big Four. Tumunog ang bell para sa recess, naputol ang pakikipag-usap ni Terence kay Jacob. Hindi talaga siya nasisiyahan sa kanyang bagong titulo, ngunit hindi iyon para sa kanya na magpasya may kalayaan ang mga tao na sabihin ang anumang gusto nila, sa palagay niya. Bagaman, hindi naman ito masyadong masama, kung titingnan ito mula sa ibang pananaw, hindi siya mahihirapan gaya ng bodyguard ni Cheryl na may titulo. Hindi man lang maiisip ng mga tao na guhin siya sa puntong ito. Ang huling yugto ng Biyernes ay palakasan, at ang mga mag-aaral ay pinayagang pumili sa pagitan ng pananatili sa klase upang mag-aral o lumabas para sa ilang ehersisyo. Ito ay isang lingguhang tradisyon para sa ilang oras upang makapagpahinga. Kahit na ang pinaka-hardcore ng mga nerd ay nakahanap ng oras upang magpahinga sa panahong iyon, paglalakad sa paligid ng paaralan at pamimili ng ilang mga accessories o pagkain, halimbawa. Sabay na lumabas ng silid-aralan sina Cheryl at Yasi, na sinundan ni Leandro, na sinenyasan ang kanyang dalawang tagasunod habang siya ay tumayo. Talo siya sa labanan kay Terence, ngunit ang paghabol kay Cheryl ay isa pang bagay gusto niyang makita kung makakapagbigay siya ng magandang impresyon sa kanya sa pagkakataong ito. 84. Medyo asshole ako sa pag-post ng late kahit handa na ang mga chapters, pero Elder Scrolls alam mo ba? Hindi masyadong inisip ni Terence ang mga galaw ni Leandro. Siya ay medyo masakit sa puwet sa paaralan, ngunit hindi siya kailanman gagawa ng anumang bagay sa itaas. Naroon ang malikot na diwata kasama si Cheryl, at ang pamilya ni Cheryl ay sumusuporta sa kanya, pagkatapos ng lahat. Siya ay hindi isang taong maaaring guluhin ni Leandro nang walang kahihinatnan kahit ang kanyang tiyuhin sa board of directors ay hindi siya ililigtas mula kay Pablo sakaling magpasya itong maging magaspang sa kanya. Bilang resulta, hindi kailanman binalak ni Terence na sundan ang dalawang babae. Ang personalidad ni Cheryl ay ginagarantiyahan ang pagtanggi doon kahit na gusto niya. Mas gugustuhin niyang maglaan ng oras sa paggawa ng sarili niyang mga bagay. Boss, gusto mo bang mag-barbecue sa gate ng school mamaya?
Tanong ni Jacob, iniisip na makipag-bonding ng kaunti kay Terence. Hindi nila nagawa kahapon, kung tutuusin. 18 taon na siyang nabubuhay, nag-aaral sa high school sa loob ng 3. Nagsisimula pa lang siyang maging tunay na lalaki nitong mga nakaraang araw. Oo naman, bakit hindi? Sinabi ni Terence hindi rin siya nakakain ng tanghalian kanina. Nilagay niya sa desk niya ang mga librong binili niya kanina bago umalis. Halos lahat ay lumabas na ng silid-aralan nang tumayo sina Terence at Jacob. Ilang nerd na lang ang natira, nakabaon pa rin ang mukha sa mga libro. Walang sino mang inaasahan na ang mga mag-aaral na tulad nila ay lalabas para magsaya, gayunpaman ang kanilang mga oras ng pagpupuyat ay ginugol lahat sa mga libro. Sila ay pumasa sa ika-12 baitang siyam na klase nang si Jacob ay bumagal, na nakapagtataka kay Terence. Sasabihin na sana niya ito nang biglang tumama si Jacob, na hinaila si Terence habang mahinang bumulalas. Josephine Duran. Josephine. Tumigil si Terence, tumingin sa direksyon na itinuturo ni Jacob. Isang batang babae ang naglalakad palabas ng pinto ng klase 9, patungo sa hagdan ng paaralan. Nasulyapan lang ni Terence ang side view at nakapusod bago nawala ang babae sa ibaba. Matangkad ang babae at nakasuot ng school uniform. Ang uniforme ay medyo malapad, itinatago ang karamihan sa kanyang figure. Hulaan ni Terence na dapat itong maging maganda, pagiging isang kagandahan ng paaralan at lahat. Isang sulyap lang iyon, ngunit naramdaman ni Terence na ang kagandahan ng babae ay napakabata, tulad ng magandang babae na crush mo sa klase. Ang karaniwang kagandahan ay medyo bagay. Well. Sumasayaw si Jacob, sumikat ang kanyang pananabik habang nakatingin kay Terence. Mukha siyang tumama sa loto. Hindi ko nakita ang kanyang mukha. Ano ang inaasahan mong makita ko mula sa kanyang likuran? Sabi ni Terence, hinampes si Jacob. Dude, pwede ka bang huminahon? Hindi mo naman siya girlfriend, ano ang ikinatutuwa mo? Hey, maaring totoo iyon, pero bihira na lang ang makabangga sa kanya ng ganito. Isang sulyap lang ay panabik na. Boss, sa tingin mo ba ay tadhana na? Sabi ni Jacob, hindi pa rin kumalma. Makikita mo araw-araw sina Yasi at Cheryl, hindi ko nakikitang nasa sabik kanyan. Medyo natuwa si Terence, masyadong excited ang lalaki. Halika, iba yan. Sina Cheryl at Yasi. Nawala na ako ng dahilan, hindi nila ako titignan. Hindi ako talentado o mayaman, bakit gusto ni Miss na bigyan ako ng pansin? Pero si Josephine. Mas malapit siya sa atin, isang normal na babae mula sa isang normal na tahanan. May pagkakataon pa. Paliwanag ni Jacob. Ha! Tumawa si Terence. Gayunpaman, hindi nagkamali si Jacob. Sina Yasi at Cheryl ay naninirahan sa magkaibang mundo, naglilibot sa mga mamahaling sasakyan at nakatira sa mga vilya. Kailangang magkaroon ng background ang isa bago man lang maisipang sundan ang dalawa. Boss, baka pwede mo siyang puntahan. Ang hot mo ngayon, kilala ka ng buong school pati si Josephine, postahan ko. Biglang mungkahi ni Jacob. Ha! Natigilan si Terence. Hindi ba siya ang crush mo? Hey, hindi lang sa akin, maraming lalaki ang nagkaka-crush sa kanya. Natatawang sabi ni Jacob. She's too hard to get, though. Alam ko ang lugar ko, okay. Sa tingin mo ang isang tulad ko ay makakakuha ng 5 milyon mula sa isang lottery ticket? Posible. Sabi ni Terence sabay tango. Malamang na ang jade ni Terence ay maaaring makatulong kay Jacob na makuha ang $5 milyong na iyon. Ito ay talagang posible sa jade na kasangkot. Fuck! Inilibot ni Jacob ang kanyang mga mata, walang imek. Alam mo kung ano ang iniisip ko. Ang tsansa na magkagusto sa akin si Josephine ay mas mababa pa sa pagkuha ko ng 5 milyon. Kunin mo na. Medyo nagpapantasya lang ako dito, pero ikaw may pagkakataon ka. Stop. Okay. Why don't you ask Leandro to do that? I didn't see him get any school beauties even when he was a Big Four, ganun din ngayon, okay. Umiling si Terence, ayaw magdulot ng chismis, makikigulo lang siya kay Cheryl. Alam mo kung saan kita dadalhin? Misteryosong tanong ni Jacob. Saan? Barbecue, tama. Tanong ni Terence bilang ganti. Oo, ngunit alam mo ba kung sino ang nagbebenta ng mga ito?
Pinaikit ni Jacob ang kanyang mga mata. Hindi mo sasabihin sa akin na si Josephine iyon, hindi ba? Hindi alam ni Terence kung paano tutugan sa kung gaano kahiwaga si Jacob. Bingo! Pumalakpak si Jacob. Nanay ni Josephine. Nanay ni Josephine. Tumingin si Terence sa kaibigan. Ang paraan ng pagsasabi ni Jacob sa Avalon iyan ay parang nagmumura siya. Ah! Not that, Mom. What I mean is, nanay niya ang nagtitinda ng barbecue. Umubo si Jacob, napagtanto kung gaano kabulgar iyon. Ito ang barbecue stand ng kanyang ina. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Boss, sabihin ko sa iyo ito karaniwang tinutulungan ni Josephine ang kanyang ina sa sports class. Baka makita natin siya kung mag-barbecue tayo. Sabi ni Jacob habang binibilasan niya ang kanyang mga hakbang, hinihila si Terence. Halika, salubungin natin si Josephine. Dahil sa ugali ni Jacob, ang matigas na puso ni Terence ay naging mas bata, mas pinasigla ng enerhiya ng kabataan siya ay pumapatay at nagpunta sa napakadelikadong misyon sa nakalipas na ilang taon, ginugugol ang kanyang oras sa mga war zone at primal jungles. Matagal-tagal na rin mula noong huli siyang nakaramdam ng ganito. Noon lang napagtanto ni Terence, ito ang uri ng bagay na dapat ginawa ng isang lalaki na kaedad niya, hindi pumatay ng tao. Namumulaklak ang pananibik sa puso ni Terence habang sinusundan niya si Jacob sa sunduan nila ang kagandahan ng paaralan. Ang pagstok sa kagandahan ng paaralan, natural, ay isang bagay na ginawa ng maraming kabataan sa kanilang edad. Si Josephine ay talagang patungo sa street food area. May mga duo at trio ng mga estudyante na naglalakad, at mahirap sabihin na ang dalawa sa kanila ay ini-stalk siya. Bagaman, nakita ni Terence ang 3 o 4 na tao na ginagawa ang parehong bagay na ginawa nila. 85. Natural na alam ni Rowan ang parehong mga bagay na ginawa ni Jacob matagal na niyang dinala ang ilan sa kanyang mga alipors sa street food area, nag-order ng ilang skewer at beer sa kinatatayuan ng ina ni Josephine. Hinihintay nilang dumating si Josephine. Alam ng ina ni Josephine kung sino si Rowan, ang lalaking iyon ay isang kasumpa-sumpa na malupit sa paaralan. Sinisikap niyang malaman kung bakit dinadala niya ang napakaraming tao para kumain dito ngayon. Hindi naman siya madalas kumain dito. Magsisinungaling si Mrs. Duran kung sasabihin niyang hindi siya natatakot kay Rowan. Sumakit ang tiyan niya kanina pagkatapos kumain sa isa sa mga seafood stand dito, bumalik kinabukasan para sirain ang lugar hanggang sa pagbugbugin ang nagtitinda. Malubha ang mga sugat kaya hindi na siya nakita hanggang makalipas ang ilang araw. Hindi lang siya ang nagbebenta ng skewer dito, marami pang ibang skewer stand, at palaging kumakain si Rowan sa isa sa iba pang stand. Iyon ay nakita ni Mrs. Duran bilang isang pagpapala, ang mga negosyong tulad niya ay hindi kumikita ng malaking pera noong una, mas gugustuhin niyang magkaroon ng mas kaunting mga customer kaysa ilantad ang sarili sa gulo. Ayaw niyang mapunta sa katulad ng seafood guy. Eto na ang pagkain mo ah. Si Mrs. Duran ay naghahain sa mesa ni Rowan na may ilang bagong barbecue na pakpak ng manok nang dumulas ng kaunti ang kanyang kamay, na naging sanhi ng ilang sarsa mula sa mga pakpak ng manok upang ihagi sa isang mataba na binti. Bumaba ang tingin ng alipin sa tuldok ng langis habang si Mrs. Duran ay nagpanik. Pasensya na, pasensya na. Agad namang humingi ng tawad si Mrs. Duran. Kinilabutan siya ng mga young masters na tulad nito, hindi napigilan ang mga ito na durugan ang buong kinatatayuan niya. Ako. Kaya ko itong panasan para sa iyo. Maaari ko itong hugasan para sa iyo, kahit na, kung gusto mo. Ang barbecue stand na ito ang tanging pinagkakakitaan ni Mrs. Duran matapos matanggal sa trabaho. Ang kanyang kasintahan ay nakahiga sa kama matapos masugitan ang kanyang binti, at ang pabrika ay tila ayaw magbayad ng kabayaran. Ilang beses na siyang umakyat sa pabrika, ngunit pinabalik lang siya ng isang magaspang na pinuno ng pabrika. Si Mrs. Duran ay ang klasikong halimbawa ng isang may bahay mula sa pinakamababang antas ng lipunan, mahina at malambot, ngunit pinagsasama-sama pa rin ang pamilya sa pamamagitan ng kanyang 2 kamay, kumikita ng pera para sa mga bayarin sa paaralan ng kanyang anak at sa medikal na bayarin ng kanyang kasintahan. Ha, ayos lang. Sabi ng mataba, walang bakas ng galit sa boses habang pinupunasan ang mantsa ng mantika. Hinding-hindi ko hihilingin kay tita na labhan ako ng pantalon ko, papatayin ako ni Ming bro. Malapit ka na naming maging matanda. Ikaw maliit.
Diniin ni Rowan ang noo ni Fatty. Naghahalikan na ba? Hihi. Nagsimulang tumawa si Fatty, na sinundan ng tawa ng mga alipin wala sa kanila ang may pakialam sa mundo. Si Mrs. Duran, sa kabilang banda, ay nakatingin kay Fatty Blanco, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin ng mga salita, hindi niya maintindihan kung ano ang pinagtatawanan ng lahat. Isang bagay ang malinaw, ang mataba ay tila pinabayaan ang mga bagay-bagay. Nakahinga ng maluwag si Mrs. Duran habang maingat niyang binibigkas ang kanyang mga salita. Kung gayon, ito ang aking treat, kung hindi mo iniisip. Hindi pwede yan tita, hindi ganong klaseng lalaki ang Ming bro natin, hindi basta-basta kakain ng hindi nagbabayad. Sabi ni Fatty sabay wave ng kamay. Ikaw ang huling taong gagawin niya ang ganoong bagay. Tutal, magiging pamilya na kayong dalawa. Hindi napigilan ni Rowan ang mapangiti sa mga sinabi ni Fatty. The guy was saying all the right things, hindi niya siya pinalaki sa wala. Si Mrs. Duran ay nalilito pamilya. Ano ang sinusubukang sabihin ng matabang ito? Lumitaw si Josephine sa di kalayuan, at si Fatty ay nagsimulang iling ang kanyang mataba na katawan habang sumasayaw siya bilang pagbati, sumipol kasama ang iba pang mga alipors ni Rowan. Nandito si Mrs. Gold. Nandito si Mrs. Gold. Malakas na sigaw ni Fatty. Ang talagang tinatawag ng mataba na Josephine ay isang bagay na ginagawa ng mga incheck, para kang tumatawag sa GF ng iyong malapit na kaibigan na Saucy, literal na pagsasalin na sis-in-law, ngunit pinalitan ko ito ng MS Gold para sa mga layunin ng kakayahang umangkop. Agad na namutla ang mukha ni Josephine nang makita si Rowan at ang kanyang mga alipors, hindi niya inaasahan na magpapakita sila sa kinatatayuan ng kanyang ina. Ang mataba doon ay nagbubuga ng katawa-tawang kalokohan sa harap ng kanyang ina, pati na rin. Sinulatan siya ni Rowan ng love letter noon, ngunit hindi nagpigil si Josephine sa pagtanggi sa kanya. Ngunit tila walang pakialam ang lalaki. Nakangiti lang siya ng nakakaloko habang sinusundan siya, tumatakbo pabalik sa classroom niya pagkatapos tumunog ang bell. 2 araw na siyang walang narinig mula sa lalaki pagkatapos noon, at ipinagpalagay na si Rowan ay pa siya na sumuko sa kanya. Isang bagay na ganito ang nangyayari ay ganap na hindi inaasahan, gaano kaya kalungkot ang kanyang ina kung naisip niyang si Josephine ay magkakaroon ng kasintahan sa edad na ito. Boss, nandoon si Rowan at ang kanyang mga alipors. Sabi ni Jacob kay Terence matapos makita si Rowan, halatang medyo asar. Ang mga bastos na ito ay binubuli siya. Oh, so Rowan ang tawag sa lalaking iyon. Pinagmasdan ni Terence si Rowan, naaalalang siya ang lalaking pinadala niya sa paglipad ng basketball ilang araw na ang nakalipas. Kilala mo siya? Tanong ni Jacob habang lumingon kay Terence. Siya ang pangalawa sa Big Four. Parang ang sabi ko, mapapalitan mo siya bilang pangalawa kapag natalo mo siya. Umiling si Terence bilang tugon. Ngumiti siya ng mapait na ngiti, hindi ba't sinira niya lang siya noong mga nakaraang araw. Matagal ko nang narinig na tinanggihan siya ni Josephine, ngunit hindi ko inaasahan na gagawa siya ng isang bagay na walang kahihiyan. Ginagawa ang mga bagay sa harap ng kanyang ina ng ganoon. Galit na ikinaway ni Jacob ang kanyang kamao nang marinig niya ang sinisigaw ni Fatty. Si Terence ay walang pakialam sa ginawa ni Rowan, ang lalaki ay isang jerk, ngunit si Terence ay may mas magandang bagay na dapat gawin kaysa sa problemayan ang kanyang sarili sa kanyang mga kalokohan, maliban kung ito ay may kinalaman kay Terence mismo. Umupo ka, sis. Umorder na ng pagkain si Ming bro, ikaw na lang ang hinihintay namin. Masiglang sabi ni Fatty. Halika, Josephine. Huwag kang mahiya, kailangan pa rin nating sabihin sa iyong ina. Kumaway si Rowan habang pinapalakas siya ng kanyang kawalang hiyaan. Medyo hindi siya nasisiyahan sa pagtanggi ni Josephine, at sinusubukang mag-isip ng isang bagay nang ang isa sa kanyang mga alipors ay nagmungkahi ng taktika na ito, nagpasya siyang gawin ang lahat ng iyon, na itatag ang kanyang sarili bilang kasintahan ni Josephine sa harap mismo ng kanyang ina. Naunawaan niya si Mrs. Duran bilang isang may bahay, at na ang kanyang katanyagan ay hindi masyadong positibo. Gayunpaman, mayroon siyang kabataan at kayamanan, walang gaanong magagawa si Josephine kung kahit ang sarili niyang ina ay pumayag sa relasyon. 86. Hindi masyadong naintindihan ni Mrs. Duran kung ano ang pinag-uusapan ng mga batang ito noong una, ngunit naging ganap ang kahulugan ng lahat sa sandaling sinimulan nilang tawagan si Josephine na Mrs. Gold.
Medyo nadurog ang puso niya, nagka-boyfriend nga ba ang anak niya sa edad niya. Isang tingin sa maputlang mukha ni Josephine, gayunpaman, at napagtanto ni Mrs. Duran kung hindi, marahil ay pinipilit siya ni Rowan na makipagrelasyon sa kanya. Iyon, o ang paglalahad ni Rowan ng kanilang relasyon sa kanya ay hindi isang bagay na gusto ni Josephine. Gayunpaman, walang gaanong magagawa si Mrs. Duran kahit ano pa ang sitwasyon, wala siyang posisyon para mainas ang isang tulad ni Rowan. Naunawaan din niya na ang kanyang mga salita ay wala nang magagawa, hindi magbibigay ng 2 sheets si Rowan. Nakita ni Mrs. Duran ang kanyang bahagi ng kalupitan sa kanyang mga taon. Ang kanyang lakas ay napakaliit, isang patak sa balde. Ang pinsala sa balakang ng kanyang kasintahan mula sa trabaho ay isa lamang halimbawa. Ang lalaki ay paralisado, nakahiga sa kama buong araw pagkatapos mawala ng kakayahang pangalagaan ang kanyang sarili. Hindi kailanman nilayo ng kumpanya na magbigay ng anumang uri ng kabayaran. Isa itong maliit na pribadong kumpanya ng electronics, at hindi pinansin ng may-ari ang lahat ng kanyang mga kahilingan at pakiusap. Kahit na ang kontrata sa simula pa lang ay natweak, na nagresulta sa kawalan ng kakayahan ni Mrs. Duran at ng kanyang kasintahan na magsampa ng anumang kaso. Nagbanta pa ang may-ari ng pabrika na magpapadala siya ng mga lalaki para sunugin ang kanyang bahay at makisama sa kanyang anak, dahil lang sa ilang beses na pinuntahan siya ni Mrs. Duran para humingi ng medikal na bayad. She gave up after that. It was what she got for being the weak minority, she supposedly. Dahil dito, ang kabuuan ng pamilya ay bumaba sa mga balikat ni Mrs. Duran upang suportahan. Ngunit hindi lahat ay masama, at least, ang kanyang anak na babae ay isang mabuting babae, na nakakuha ng unang pwesto sa kanyang grado at maging ng scholarship. Ito ay isang malaking pagangat sa mga pasanin ng pamilya. Natigilan siya nang malaman niyang si Josephine ay nakipag-boyfriend, nadismaya sa kanyang anak hanggang sa maisip niya ang posibilidad na pilitin ni Rowan ang lahat. Ayos lang kung seryoso ang bata sa kanya, siya ay may magandang background sa pamilya, kung tutuusin, at si Josephine ay mabubuhay ng maginhawang buhay kung siya ay mapupunta sa kanya. Ang ikinabahala ni Mrs. Duran, gayunpaman, ay itinapon ni Rowan ang kanyang anak sa isang tabi pagkatapos na magsaya. Si Mrs. Duran ay hindi isang dalubhasa sa pag-uugali ng mga rich, princey kids, ngunit mayroon siyang pangkalahatang ideya kung ano ang kanilang mga ugali. Magpoproteste na sana si Josephine nang mamula ang kanyang mukha nang maalala niya kung anong klaseng tao si Rowan. Narinig niya na inaladkad ng lalaki ang isa sa mga babaeng estudyante papunta sa banyo para sumama sa kanya, para lang bayaran siya ng malaking halaga para makalipat siya sa ibang paaralan nang walang anumang problema. Isa lamang itong tsismis, ngunit nagpalit nga ng paaralan ang dalaga. Ang kanyang pamilya ay nakakuha ng malaking kabayaran mula sa lahat, pagkatapos ng lahat. Ang katotohanan ay nagpapigil kay Josephine sa galit kay Rowan, bilang isang resulta. Walang masasabi kung ano ang gagawin sa kanya ng isang tulad niya kung nangyari iyon. Hindi siya mananahimik kung siya ang nasa kalagayan ng babaeng iyon, kahit na siya ay makakuha ng kabayaran para sa kung ano ang ginawa sa kanya. She'd try to hold her dignity, or some kind of statement for her to stand back. Though, what good would that do? Naluluha ang mga mata ni Josephine habang pinipigilan niya ang pagkadismaya at nanatiling nakatikom ang kanyang bibig. Nagsisimula na siyang maput sa kanyang ina dahil sa hindi niya pagtatuboy kay Rowan, ngunit naalala niya ang pagiging maamo ng kanyang ina. Marahil ay mas lalo siyang nakaramdam ng kawalan ng magawa kaysa kay Josephine. Kagandahan ng paaralan. Anong maganda noon? Bakit siya napakalungkot? Siya ay humiga ng napakababa, masyadong hindi naglalagay ng anumang pampaganda at nakasuot lamang ng uniforme ng paaralan, nakakakuha ng atensyon ng mga tao, ang huling bagay na gusto niya. Sina Cheryl at Yasi ay mga magagandang paaralan din, ngunit hindi kailanman gagamitin ni Rowan ang ganitong bagay laban sa kanila. Grabe silang mga hamak. Nagkomento si Jacob habang pinapanood si Josephine na binubuli. Nakaramdam siya ng pagkalalaki nitong huling 2 araw, at bigla na lang napalitan ng matinding galit, na nagtulak sa kanya pasulong habang sinisingil niya ang kanyang kamao na nakataas. Hindi inaasahan ni Terence ang ganito mula kay Jacob, kahit ang isang duwag na tulad niya ay mapupunta sa malayo kapag ang diyosa ng kanyang mga pangarap ay nasangkot, tila. Ga!
Bakit napaka-aktibo ng lahat ngayon? Gusto ni Terence na huminahon sa loob ng ilang araw, ngunit tila laging nangyayari sa paligid niya ang mga bagay-bagay. Si Jacob ay itinapon na ang kanyang sarili, hindi siya maaaring iwan ni Terence. Mabubugbog siya ni Rowan at ng kanyang mga kaibigan. Rowan, tinatawag mo ang iyong sarili na isang lalaki. Gumagawa ng isang bagay na hindi nakakahiyang tulad nito pagkatapos na tanggihan. Sabi ni Jacob habang nakatayo sa harap ni Josephine. Si Rowan, noong panahong iyon, ay masayang naghihintay para kay Josephine na pumili ito ang uri ng resulta na gusto niya, isang senaryo kung saan si Josephine ay kailangang gumawa ng desisyon. Ang kanyang presensya sa barbecue stand ngayon ni Mrs. Duran ay sa kadahilanang iyon lamang gusto niyang magbigay ng pahayag sa dalaga, tanggihan muli ako, at hindi mahalaga kung ikaw o ang iyong ina wala sa inyo ang mabubuhay ng maligaya mula noon. 50-50 pagkakataon iyon para kay Rowan. Naisip niya na isang magandang sugal ang pilitin si Josephine na makipagrelasyon sa kanya. Ang isyu ay nasa pinakamataas na prioridad sa listahan ni Josephine habang tinitingnan niya ang kanyang mga opsyon, nakayuko ang kanyang ulo at tahimik ang kanyang boses. Nag-aalala siya sa sarili niyang kaligtasan, ngunit nag-aalala rin para sa barbecue stand ng kanyang ina, pati na rin. Naunawaan niya ng husto na ito na ang katapusan ng paninindigan kung tatanggihan niya si Rowan ngayon. Ang kailangan lang gawin ni Rowan ay magpadala ng dalawa sa kanyang mga alipor sa stand araw-araw upang pawiin ang negosyo. Siya ay walang magawa na nagpanik sa kung ano ang dapat niyang gawin nang biglang tumalon si Jacob ni Josephine o maging si Rowan ay hindi inaasahan ang pag-unlad na ito. Sinubukan lang ni Josephine na pag-isipan kung bakit ganito ang gagawin ng lalaking ito para sa kanya, hindi man lang niya ito kilala. Sino ka ba talaga? Galit na bulalas ni Rowan habang itinuturo si Jacob, ang boses nito ay puno ng galit. Magpapasya na si Josephine, ano ang ginagawa ng lalaking ito at sinisira ang lahat. Ay! Agad na nawala ang tapang ni Jacob habang pinagmamasdan si Rowan na umungol sa kanya. Siya ay kumikilos sa salpok. Hindi siya tulad ni Terence, na maaaring mag-back up ng mga pagsabog ng ganoon. Hindi siya kalaban ni Rowan, alam niya iyon. Ngunit alam din niyang nasa likuran niya ang kanyang amo, at hindi siya maaaring mag-alinlangan sa ganoong kritikal na sandali gaya ngayon. Itinaas niya ang kanyang dibdib. Ako ay isang alipers ng Big Four's third. Big Four. Pangatlo. Lucky. Si Rowan ay medyo nagulat sa pag-angkin. Ang gulo mo, sinasabi mo ba sa akin na ikaw ang lalaki ni Leandro? Ang fucking Leandro na iyon, nililigawan ng mga gamit ko pagkatapos niyang lokohin ang sarili niya. Maaari kang mag-fuck off. Ang boss mo ay hindi makikialam sa negosyo ni Ming bro, sino ka ba? Sabi ni Fatty habang tinutulak si Jacob. Umuwi ka sa amo mo at sabihin sa kanya ito, nililigawan ko ang nanay niya ngayong gabi. Halatang napagkakamalan ni Fatty na si Jacob ang alipers ni Leandro, napakayabang habang sinisigawan niya ang mga nakakatawang salita. Narinig na ng lahat ang tungkol kay Leandro na ginulo ng ilang transfer student, at tungkol kay Henry bro na nahuli ng pulis. Malamang na mabilanggo ang lalaki ng ilang taon. Halos nawala si Leandro sa kanyang katayuan dahil doon. Ang mga alipin ni Rowan ay walang dahilan upang igalang ang lalaki sa puntong ito. Kaninong nanay ka ngayong gabi? Isang mahinahon ngunit malamig na boses ang narinig sa gilid ng tenga ni Fatty. 87. Hindi alam ni Terence kung sino ang kanyang ina, ngunit ang taong ito ay sobra naninigas sa kanyang ina ngayong gabi. Sino ang nagsabi niyan? Si Terence ay palaging sensitibo sa kanyang katayuan bilang isang ulila, at hindi niya pinaplano na pabayaan ang mataba na ito pagkatapos niyang pumunta at palakihin ang kanyang ina. Tumama ang kamay niya sa mukha ni Fatty habang inilulunsad niya ang malaking katawan sa di kalayuan. Ang masa ng lalaki ay mahusay, ngunit ang lakas ni Terence ay higit na mas malaki. Ang mataba ay umiikot saglit na parang pang-itaas habang siya ay unang bumagsak ang ulo sa lupa, isang malinaw na pulang marka ng palad sa kanyang pisngi. Kaninong nanay ka? Malamig na sabi ni Terence habang malamig na nakatingin sa umuungol na maba. Sino ka sa tingin mo? Nasa ilalim ko ang lalaking iyon. Nakatalikod si Terence kay Rowan sa sandaling ito, at walang ideya si Rowan na si Terence ang kanyang kinakaharap dito.
Ang sampal ay medyo nakakatakot, ngunit si Fatty ay hindi nakahanda. Si Rowan ay tinalikuran ito bilang isang sorpresang pag-atake, sa pag-aakalang ang bagong lalaki ay nasa ilalim din ni Leandro. Dahil doon, iniabot niya ang kanyang kamay kay Terence. Galing na ba lahat ng mukha mo? Sabi ni Terence, ibinaling ang ulo kay Rowan. Terence. Naintindihan kaagad ni Rowan kung paano nabugbog si Fatty sa kanyang mga paa ng isang sampal. Nakakaloka si Terence. Hindi mo ba ako narinig? I'm asking if your face is healed. Tanong ni Terence. Oo. Lahat. Naayos na ang lahat. Si Rowan ay nakaalerto. Ang lalaking nasa harap niya ay isang halimaw na baliw. Si Henry bro up na walang effort man lang. Wala siya sa posisyon para mangasar ng ganito. Nagtatanong din si Terence tungkol sa pinsala mula sa basketball kanina, at hindi na baliwalain ni Rowan ang tanong. Oh! Tumango si Terence, pinadalhan din ng sampal ang mukha ni Rowan, na naglalabas ng dugo mula sa kanyang mga butas ng ilong habang ang kanyang pisngi ay namamaga. Ito ay ibang sampal na ginamit ni Terence sa pagkakataong ito, gayunpaman, at si Rowan Gold ay hindi pinalipad sa paraang si Fatty. Ayan, sirain mo at pagalingin mo ang isang iyon. Hinawakan ni Rowan ang isang kamay sa kanyang pisngi, nakaramdam ng labis na pagkakamali at kasawi ang palad. Sinusubukan lang niyang yayain ang isang babae. Ano ang ginawa niya upang maging karapat-dapat ang halimaw na ito na mahulog sa ibabaw ng kanyang mga kaaya-ayang plano? Hindi naman niya naasar ang lalaki, di ba? Ang sinabi ni Fatty tungkol sa pakikipagtalik sa kanyang ina ngayong gabi, kung gayon. Hindi man lang niya pinag-uusapan ang tungkol sa nanay ni Terence. Who the hell still thrown himself in insults not even directed at the first place nowadays? Isang sulyap sa matamis na ngiti ni Jacob ay nagbigay ng realisasyon sa isip ni Rowan. Maaaring si Terence ang tinutukoy ng lalaki kapag binanggit niya ang pangatlo. Mukhang nangyari nga. Naalala ni Rowan ang ilang chismis tungkol sa pagpapalit ni Terence kay Leandro sa Big Four. Fuck! Hindi makapaniwala si Rowan. Hindi kaya mas nilinaw ng kalokohan ang mga bagay-bagay. Sabihin mo lang na lalaki ka ni Terence, sinong susuko sa iyo pagkatapos nito? Matagal na akong aalis dito. Bagaman, lahat ng ito ay nasa likuran, malamang na hindi maniniwala si Rowan kay Jacob kahit na inilagay niya ang pangalan ni Terence sa mesa. Aalis na kami. Sabi ni Rowan habang sinenyasan niya ang ilan sa mga allopiers na itaas si Fatty. Dahil doon, nawala ang grupo sa barbecue stand. Ang mga nagtitinda sa paligid ng stand ay lahat ay nakatingin kay Terence, ganap na natulala at nakikiusyoso. Hindi nila kilala kung sino si Terence, pero naintindihan nilang mabuti kung anong klaseng lalaki si Rowan. Nakakabaliw. Tumakbo lang si Rowan nang hindi nagsasalita ng kahit isang salita sa lalaki, pagkatapos na masampal. Itinuring nilang lahat si Terence na may bagong nautuklas na takot. Ang lalaking ito ay mas mapanganib na karakter kaysa kay Rowan. Titang Yin, okay ka lang? Masiglang tanong ni Jacob first time niyang nakipag-interact sa kanyang diyosa. Alam niyang imposible sa kanilang dalawa, ngunit ang pakikipag-usap lamang sa kanya ay hindi masama. Ayaw niyang sayangin ang pagkakataon, pero nauutol siya minsan dahil sa kaba. Sumimangot si Josephine bilang tugon, kaagad na alerto habang pinagmamasdan niya ang dalawa. Kaya ito ang lalaking narinig niya, ang pumalit kay Leandro bilang pangatlo ng Big Four, at ang isa pang lalaki na ito ay ang kanyang alipin. Matagal nang kumalat ang mga gawa ni Terence sa buong paaralan, at alam ng lahat kung paano niya inalagaan si Leandro ilang araw pagkatapos lumipat. Sinusunod ba niya si Rowan? Si Josephine, gayunpaman, ay natakot. Hindi niya akalain na natalo ni Terence si Rowan nang may anumang mabuting hangarin. Malamang, hinahabol siya ng lalaki na may parehong motibo na mayroon si Rowan. Para naman kay Jacob. Likas na itinuring siya ni Josephine bilang isang allopiers lamang ni Terence, hindi isang napakagandang impresyon, sa madaling salita. Tanging matamlay na sagot niya sa pag-aalala ni Jacob. Ayos lang ako. Pagkatapos ay pumunta siya kay Mrs. Duran sa mabilis na hakbang. Nanay. Bumantong hininga lamang si Mrs. Duran, naiintindihan ang lahat. Nakahinga siya ng maluwag na wala na si Rowan, ngunit natakot ang lalaki na bumalik para sa paghihiganti mamaya, kahit na tila natatakot siya kay Terence.
Sinulyapan niya si Terence para mas magandang tingnan, mas magaling ang lalaki kaysa kay Rowan sa hitsura at karakter. Hindi niya iisipin si Josephine na magkaroon ng boyfriend na ganito, kung gusto niya. Nakilala ni Jacob ang kawalang interes ni Josephine sa kanya, nalulungkot ngunit nauunawaan sa parehong oras. Ang agwat sa pagitan nila ay masyadong malaki, pagkatapos ng lahat ito ay halos imposible. Nagpasya siyang huwag ng pag-usapan pa ang bagay na iyon. Tita, 20 mutton skewers please. 2 skewer din ng mutton steak, chicken neck, tofu curls, at 2 lata ng beer. Inilagay muli ni Jacob ang kanyang sarili sa isang masayang kalagayan habang siya ay nakaupo sa isang mesa. Hindi niya nagawang mapabilib si Josephine, ngunit nagawa niyang maging bada sa harap ni Rowan. Hey, isipin mong napakatigas mo. Wala kang magagawa kung hindi masampal sa mukha kapag nandyan ang amo ko. Darating ka agad. Tumawag si Mrs. Duran bilang tugon. Ang dalawang ito ay mas malaking bagay kaysa kay Rowan, kailangan din niyang mag-ingat sa kanilang paligid. Teka, Rowan. Biglang tinawag ni Terence si Rowan, na hindi pa nakakalayo. Napatalon si Rowan sa boses, hindi niya alam kung ano ang gusto ni Terence sa kanya, pero hindi ba niya ito pinakawalan. Ayaw na niyang balikan ang halimaw na iyon, ngunit wala siyang masyadong pagpipilian dito. Maaari siyang tumakbo, ngunit hindi siya makapagtago ng tuluyan kay Terence. Mas masahol pa ang kalagayan niya kung magpasya siyang asarin si Terence ng ganito. Terence? Kahit ano pang kailangan mo. Tanong ni Rowan na mapait ang mukha habang nakatalikod. Hindi ka pa nagbabayad. Matamlay na sagot ni Terence. Nakita niya kung gaano kahirap si Mrs. Duran, at nagpasya na tulungan siya sa isang maliit na pamamahala sa isang paninindigan sa iyong sarili ay hindi madaling gawa, pagkatapos ng lahat, at ito ay walang iba kundi isang simpleng kilos mula sa kanyang tagiliran. Oh! Nakahinga ng maluwag si Rowan, iniisip kong nahuli ni Josephine ang mata ni Terence. Bakit ganoon na lang siya ka-protective sa pamilya niya? Fuck! Wala akong pagkakataon noon. Walang magawa si Rowan, ngunit hindi siya sabik sa kamatayan kaysa makipag-away sa mga babae kasama si Terence. Tatandaan ko ito, Terence. 88. Kaya kung sakaling hindi malinaw sa mga komento ang mga bastos na tawag sa pagboto ay ginawa ng pabiro, hindi ang mga magalang. Narito ang 100, panatilihin ang sukli. Sabi ni Rowan habang inilabas niya ang $100 bill, inilagay ito sa mesa sa harap ni Mrs. Duran. Ayaw niyang gumugol ng kahit 1 segundo ng mas mahaba kaysa kinakailangan sa presensya ni Terence, pinapanood siya ng lalaki. No, hindi mangyayari iyon. Maghahanda na sana si Mrs. Duran ng kaunting sukli para sa pera nang kumaway si Rowan, mapait na ngumiti habang tumalikod at umalis. Hindi inaasahan ni Mrs. Duran ang anumang kabayaran mula kay Rowan at sa kanyang mga kaibigan sa simula. Umorder sila ng humigit kumulang 50 o 60 halaga ng pagkain ni Dollar, kasama ang beer, pati na rin si Mrs. Duran ay kumikita ng halos 80 o $100 araw-araw na itinatayo niya ang kanyang stand, at ang pag-freeload ni Rowan ng halos kalahati nito ay hindi maliit na bagay sa kanya. Si Rowan ang kanyang kinakaharap, gayunpaman, at wala siyang magagawa kundi ang bumantong hininga ng walang magawa. Ngunit isang salita mula kay Terence at Rowan ang nagbayad ng walang pag-aalinlangan, ganoon na lang. Nagbayad pa siya ng ilang $10, at hindi napigilan ni Mrs. Duran ang pasasalamat kay Terence para sa kilos, iniisip kung gaano magkakaibang mga prinsipe. Paanong si Terence ay nagmukhang napakagandang bata, habang ang mga salitang thug at gangster ay nakasulat sa buong mukha ni Rowan. Ngunit umalis ang magnanakaw matapos masampal ng magalang na lalaki, tumakas ng walang kahit isang sagot. Sa pag-iisip na iyon, nagsimulang magustuhan ni Mrs. Duran si Terence. Napansin niya ang kanyang anak na nakatitig kay Terence at Jacob, hindi masyadong naiintindihan ang kanyang ginagawa. Terence, anong ginagawa mo? May mga customer tayo. Hindi inaasahan ni Josephine na uupo lang ang dalawa sa stand at magsimulang mag-order ng pagkain. Sa nakikita niya, ang Jacob na lalaking ito ay tumalon sa ilalim ng utos ni Terence. Terence,
walang pag-aalinlangan, ay nagkikimkim ng parehong intensyon sa kanya na mayroon si Rowan, wala siyang nakitang ibang dahilan para bigyang pansin ng mga prinsipeng ito ang kanyang mga anak. Si Terence ay mukhang isang maayos, mabait na lalaki, at hindi man lang sinubukang manligaw kay Josephine o anumang uri nito, ngunit ang aksyon na iyon ay talagang nabaliw sa kanya. Ang lalaki ay marahas na hinahampas ang mukha ni na Rowan at Fatty. Ano sa tingin niya ang ginagawa niya pagkatapos noon, nakaupo doon at kumikilos na parang isang mabuting estudyante para makita ng kanyang ina. Lalong nairita si Josephine nang mapansin niyang may gusto ang kanyang ina sa lalaki, at sinabihan pa siyang hintayin sila. Tinulungan lang siya ng lalaki na makabawi ng $100, sapat na ba talaga iyon para mahulog siya sa bitag nito? Ang ilang taon ng mga katulad na pagtatagpo ay nagpabago kay Josephine na parang porcupine, lagi niyang ikinukulong ang kanyang puso sa tuwing nagsisimulang kumilos ang mga lalaki sa kanya. Ito ay ang kanyang natural na estado ng pagtatanggol sa sarili. Bagaman, hindi niya talaga kayang suwayin ng ganoon ang kanyang ina. Lumapit siya sa kinatatayuan at kumuha ng 2 bote ng beer, inilagay ito sa mesa ni na Terence at Jacob bago naglakad pabalik kay Mrs. Duran. Bottle opener. Maingat na tanong ni Jacob na may mapait na ngiti, mukhang medyo hindi nasisiyahan si Josephine sa hindi malamang dahilan. Terence, anong problema mo ngayon? Tulungan mong buksan ang mga bote ng beer para sa mga kaibigan mo. Hindi alam ni Mrs. Duran kung ano ang nangyayari, biglang nanlamig ang mukha ng kanyang anak. Hindi ba't nakayuko ang ulo niya, walang magawa at lahat ng nandito si Rowan. Kaya masarap maglagay ng mukha kapag ito ay isang magalang na Terence, hindi ba? Sisubog na sana si Josephine sa pagkairita kung malalaman niya kung anong uri ng mga iniisip ang iniisip ng kanyang ina. Siya, maganda ang ugali. Hindi ba niya nakitang sinampal ng lalaki ang mataba sa paa niya? Ano ang magandang asal tungkol doon? Ayos lang. Nakangiting sabi ni Terence, hindi niya alam kung ano ang ginawa niya para mainas ang babaeng ito, ngunit hindi napapansin ang hindi nasisiyahang saloobin ni Josephine sa kanya. Nagpasya siyang iwan siya. Mga babae, hulaan ko. Dahil doon, inibigay ni Terence ang kanyang hinlalaki sa takip ng bote, binubuksan ito ng malakas na kisap mata bago ginawa ang ganoon din kay Jacob. Talaga, Josephine. Dapat kang magpasalamat na ang iyong mga kaibigan ay hindi katulad ni Rowan, sana ay natalo na niya ang paninindigan kung ginawa mo iyon sa kanya. Tinitigan ni Mrs. Duran si Josephine nang walang magawa. Tumutulong ka ba, o ano? Bumalik ka sa klase kung hindi ka, kaya kung pamahalaan ang paninindigan ng mag-isa. Ako. Nakaramdam ng labis na kasalanan si Josephine habang pinagalitan siya ng kanyang ina. Ano ang sinasabi niya, ang lalaki ay kamukhang kamukha ni Rowan. Siya ay isang Big Four. Parang siya lang. Sa tingin mo, napakahusay niya ngayon, hindi ba? Sinusubukan niya akong habulin, hindi mo ba gets? Napabuntong hininga si Mrs. Duran habang inaabot niya ang 2 tofu curls skewer kay Josephine. Heto, handa na ang tofu curls, ihain mo sa kanila. Oo naman. Galit na kinuha ni Josephine ang mga tuhog habang dahan-dahan siyang nagmarcha patungo sa kinaroroonan ni Terence. Habang tinitingnan niya ang magandang mukha ni Terence, lalo siyang naasar. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob, ngunit itinapat ni Josephine ang kanyang paa sa sapatos ni Terence nang maabot niya ito, na parang hindi sinasadya ang ginawa niya. Mabait naman, di ba? Sinusubukang pasayahin ang aking ina, ha? Tingnan natin kung gaano kakaganda ang ugali kapag pinisil ko ang paa mo. Tingnan natin ang tunay mong kulay, nice guy. Kumurap-kurap si Terence habang nakataas ang ulo. What the? Bakit ganyan ang tinapakan ng babaeng ito? Ang puwersa ay hindi malapit sa masakit, ngunit gusto ni Terence ng isang uri ng paliwanag, ayaw niyang matapakan ng walang dahilan. Isang kislap ng pananabik ang lumiwanag sa Josephine nang ibuka ni Terence ang kanyang bibig. Mabait naman, di ba? Mabait na lalaki, tama ba? Ito ang makukuha mo sa pag-arte ng ganyan, tandaan mo. Si Josephine ay ngumiti ng paumanhin habang nakatingin kay Terence. Sorry, natapakan kita. Oh, okay lang. Hindi alam ni Terence kung ano pa ang sasabihin, humingi pa rin ng tawad ang dalaga. Umiling lang siya ng mapait.
Bagaman, ang paa ni Josephine ay tila nakatapak pa rin sa kanyang paa. Hindi niya ito hinayaang mag-isa hanggang sa matapos itong tapakan ng 2 beses, isang bakas ng saya ang sumilay sa kanyang mga mata habang inilalagay niya ang mga skewer at umalis. Hindi alam ni Terence ang sasabihin halatang sinasadya ng dalaga. What was with these young ladies nowadays, mukha ba siyang easy target for bullying or something? Sina Yasi at Cheryl noon, ngunit ang kakaibang Miss Yasi ay may sekreto, na banta sa kanya, at wala siyang magagawa tungkol dito. Ang ama ni Cheryl ang kanyang amo, kaya wala siyang masyadong masasabi sa bagay na iyon, pati na rin. Ngunit ano ang nangyari sa Josephine na ito, na nagkukusa na tapakan siya ng ganoon? Nagpa siya si Terence na pabayaan ito tatawa ang mga tao kapag ito ay kumalat. Eagle, itinutulak ng 2 babae. Boss, hindi ba mukhang galit si Josephine sa iyo? Ano ang ginawa mo? Napansin din ni Jacob ang ugali may mali. Dumiretso ang babae kay Terence. Paano ko malalaman? Ngayon ko lang siya nakilala. Sagot ni Terence sabay iling. Siguro may ginawa ka para mainas siya kanina, nang hindi mo namamalayan. Hindi naintindihan ni Jacob kung paano natawid ni Terence si Josephine kakalipat lang niya sa paaralan ilang araw na ang nakakaraan, at ito ang unang pagkakataon na nagkita ang dalawa. 89. Sa tingin mo makakalimutan ko ang isang taong may ganyang mukha? Hindi ko sasabihin na siya ang pinakamagandang babae na nakilala ko, ngunit dapat siya ay nasa top 3 o isang bagay. Inosenteng sabi ni Terence sabay kibot ng balikat. Totoo iyon. Tumango si Jacob bilang pagsang-ayon nang marinig ang mga salita ni Terence. Ang nagniningning na kagandahan ni Josephine ay hindi basta-basta makakalimutan, hindi mahuhulog ang mga lalaki sa kanya sa isang tingin lang sa kanya, kung ganoon nga. Huwag na nating pag-usapan yan, nagugutom na ako. Sabi ni Terence habang kumukuha ng tofu curl skewer at nagsimulang kumain. Hindi masama, ito ay maganda. Hey, syempre ito ay huwag kalimutan kung kaninong nanay ang gumawa niyan. Napangiti si Jacob sa papuri ni Terence. Tahimik na tumingin si Terence kay Jacob, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Dude, bakit ka umaarte na parang nanay mo siya? Si Jacob ay tumahimik sa kanyang lalamunan bilang tugon. Kain na tayo, kain tayo. Halika, Boss Toast. Sabi ni Jacob sabay taas ng beer niya. Tinaas din ni Terence ang kanyang inumin, tinapik ito sa bote ni Jacob nang nakangiti. Hindi nagtagal ay isa-isang dumating ang iba pang pagkain, ngunit mukhang hindi pa tapos si Josephine kay Terence ihampas niya ang mga skewer sa mesa o kusa siyang mauntog kay Terence. Medyo nakakaintriga si Terence habang nakatingin sa asar na si Josephine, parang gusto niyang umalis si Terence sa kinatatayuan. May natitira pang malaking klase sa gabi, at parehong umiwas sina Terence at Jacob sa sobrang pag-inom. Tumayo si Jacob matapos maubos ang kanyang beer at pagkain kasama si Terence. Tita, magkano po ang pagkain? Josephine. Tingnan mo kung ano ang mga order nila. Sabi ni Mrs. Duran, na kasalukuyang okupado sa ibang mga mesa. 80. Sabi ni Josephine na may masamang tingin kay Terence. Bakit hindi mo ipakita sa akin ang ilan sa iyong magalang na personalidad pagkatapos kumain ng ilang overpriced na skewer? How? Napahinto si Jacob sa numero, walang paraan kung ano ang iniutos nila ay magiging ganoon kataas, dapat itong nasa paligid ng 40 marka ng dollar, kaya paano ito nadagdagan ng 80? Isang tingin sa tinig na si Josephine, gayunpaman, at nagpa siya si Jacob na sumunod na lang, ayaw niyang makipagtalo sa kanyang Diyosa, pagkatapos ng lahat. Mag-aabot na sana siya ng $100 bill nang magsalita si Terence. Teka lang. Hindi ba? Medyo nakalkula ko na ito 20 tuhog ng tupa ay dapat $20, 8 ang tuhog ng karne ng tupa, $2 para sa mga kulot ng tofu, at $4 para sa leeg ng manok at beer bawat isa, tama? Hindi ba $38? Hindi inaasahan ni Josephine na kalkulahin ni Terence ang lahat ng bagay ng masinsinan, at hindi siya sigurado kung paano haharapin ang sitwasyong kanyang kinagisnan. Hindi siya sakam o kung anuman, ang sinasabi lang ay $80 dahil sa kung gaano siya kadismaya sa ginawa ni Terence.
Ngunit ang lalaki ay tila hindi nag-react sa kanyang mga panunuya. Nagpasya siyang magpakawala na lang ng huling pagsabog pagkatapos mabigang ilantad si Terence, dahil ang lalaki ay lubos na nakatuon sa papel at lahat. Terenson, anong ginagawa mo? Seryoso. Si Mrs. Duran ay abala sa paghahanda ng pagkain para sa iba pang mga customer, ngunit ang mesa ni Terence ay hindi sapat na malayo sa kanya upang hindi mapansin. Ang paglabas lang ng maling numero ni Josephine ay nagalit sa kanya. Sapat na ang asar ni Josephine kay Terence dahil sa pagsabi ng kanyang ina sa wakas ay naitulak siya sa gilid. She pouted her lips and lifted her head to throw a hate glare at Terence, halos lumuwa ang mga mata niya sa pagnanais na sunugin ng buhay ang lalaki. Hindi mo na kailangang magbayad, go lang. It's my treat, just go, I don't ever wanna see you again. Nanginginig ang boses ni Josephine sa dulo, at ang kanyang mga mata ay malapit ng lumuha. Hindi na niya hinintay ang sasabihin ni Terence bilang tugon bago tumakbo palayo sa paaralan, sabay takip ng kamay sa kanyang mukha. Nagulat si Terence, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito si Josephine sa kanya. Oh, itong Josephine. Hindi alam ni Mrs. Duran kung ano ang nangyari sa kanyang anak ngayon, ngunit ang lalaking ito ay nagligtas lamang sa kanya mula sa mga kamay ni Rowan ilang sandali ang nakalipas. Bakit siya magpapakita sa kanya ng saloobin sa halip na pasasalamat? Humingi siya ng paumanhin kay Terence. Binata, si Josephine ay hindi karaniwang ganoon, hindi ko alam kung ano ang napunta sa kanya. Pasensya na talaga. Ito ang magiging pakikitungo ko sa pagkakataong ito, ituring ito bilang paghingi ng tawad at bilang pasasalamat. Hindi, ako na magbabayad. Nakangiting sabi ni Terence. Hinanap niya ang kanyang mga bulsa at nakita niya ang dalawang nagkataon na $20 na papel sa loob, na direktang iniabot kay Mrs. Duran. Eto 40 medyo nauuhaw ako, kukuha ako ng 2 bote ng tubig bago pumunta, kaya panatilihin ang sukli. Pagkatapos ay nagpatuloy si Terence sa paglabas ng 2 bote mula sa cooler, iniabot ang isa kay Jacob bago pa makapagsalita si Mrs. Duran. Napakurap-kurap si Jacob nang magising siya mula sa eksenang katatapos lang naganap na tatarantang nanunood siya sa pagtakbo ni Josephine, nabawi lamang ang kanyang katinoan pagkatapos bigyan siya ni Terence ng isang bote ng tubig. Boss, Tara, di ba sabi ko treat ko? Haha, pareho lang naman di ba? Sa susunod na lang ang treat mo. Si Terence ay bumabalik na sa paaralan, at sumunod si Jacob pagkatapos kumaway ng palm kay Mrs. Duran. Halika ulit. Masiglang tumawag si Mrs. Duran na may kasamang tango. Gagawin natin. Tumawag ulit si Jacob. Pinag-isipan ni Mrs. Duran kung gaano ka-mature itong batang si Terence, bumantong hininga habang inaalala ang sarili niyang anak. Ano ang pumasok sa kanya? Masama kung magpasya ang 2 customer na ito na hindi na bumalik dahil sa biglaang pag-uugali ni Josephine. Boss, hindi ba talagang kakaiba doon? Tanong ni Jacob nang maabutin niya si Terence. Wala na sa paningin si Josephine habang naglalakad ang 2 pabalik sa paaralan. Kakaiba. Anong kakaiba? Sabi ni Terence, halatang hindi masyadong nag-iisip tungkol dito. Nga pala, mag-iingat ka mula ngayon, baka sundan ka na ngayon ni Rowan. Ang mga salita ni Terence ay naging alerto kay Jacob nang maalala niya ang ginawa niya sa harap ni Rowan at ng kanyang barkada. Boss, huwag mo akong takutin ng ganyan, na asar lang ako kay Leandro, hindi na ako makakaligtas sa isa pang Big 4 Rowan. Huwag kang mag-alala, lagi naman kitang kasama. Wala silang gagawin. Sabi ni Terence. Totoo yan. Pero boss, iyong sampal na binigay mo kay Rowan ay malamang na kumakalat sa buong paaralan ngayon. Malamang naaakyat ka sa second spot. Ngumisi si Jacob. Bakit sa tingin mo iyon ay isang magandang bagay? Umirap si Terence. Ikaw ang taong may pananagutan sa lahat ng kalokohang ito ngayon, at ngayon kailangan kong magdusa bilang isang miyembro ng Big 4. Halika, boss, hindi mo lang papanoorin si Josephine na binubuli ng ganyan, di ba? Nakangiting sabi ni Jacob. Nabuli. Hindi mo ba nakitang binubuli niya ako ngayon lang? Nagmura si Terence. Fuck! Itong Miss Josephine umiiwas sa malalakas at nambibiktima sa mahihina.
Siyam na po. Tumingin si Jacob sa siyam na klase nang dumaan siya kasama si Terence, hindi niya makita si Josephine kahit saan, at hinaila siya pabalik ni Terence maya-maya. Okay, tama na, ayaw naming makita ng guro nila ang mukha mong nakasilip sa kanila. Og. Binawi ni Jacob ang kanyang ulo. Nagtataka kung bumalik si Josephine sa kanyang klase. Sa tingin mo may chance ka sa kanya? Walang tigil na tanong ni Terence. Hindi. Agad na umiling si Jacob, alam na alam niya ang distansya sa pagitan nila. Kung ganoon, ano ang pag-aaksaya mo ng oras, hinahanap mo siya ng ganoon. Hinampis ni Terence ang likod ng ulo ni Jacob. Bumalik ka at mag-aral, mababaliw ka kapag hindi ka pumasok sa kolehiyo. Hindi ko iniisip yun, okay. Wala akong chance, pero iba ka, boss. Sabi ni Jacob na may mapait na ngiti. Iniisip ko na maaari kang maging bayani sa pagliligtas sa isang dalagang nasa pagkabalisa kanina, si Josephine ay maaaring magkaroon ng bagay para sa iyo kapag may nangyaring ganoon, ngunit hindi ko inaasahan ang magiging resulta ng ganoon. Hanem. Natigilan ng kaunti si Terence sa sinabi ni Jacob nang may pumasok sa kanyang isipan, hindi inakala ni Josephine na sinusubukan niyang makuha ang pabor sa kanya sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanya, hindi ba? O naisip ba ng babae na pinlano niya ang lahat kasama si Rowan? Hindi ito magiging isang kahabaan, sigurado, at ipapaliwanag din nito kung bakit hindi niya maintindihan ang mga intensyon ni Terence. Malamang na inakala ni Josephine na si Terence ay sumusunod sa kanya tulad ng ginawa ni Rowan. Gaano kayang defensive ang isang babae? Isang mapait na ngiti ang nabuo sa mga labi ni Terence habang siya ay nagmumuni, bagaman, ang mga bagay ay talagang nagsisimulang maging kawili-wili. Talagang itatapon niya ang kanyang sarili sa ganitong uri ng buhay paaralan kung wala siya sa isang misyon, tinatamasa ang mga subtleties at bond na dapat nararanasan ng mga kabataang kaedad niya. Tara na, magsisimula na ang klase. Paalala ni Terence habang binibilasan niya ang kanyang mga hakbang. Tumunog na ang unang school bell. Sina Cheryl at Yasi ay bumalik sa silid-aralan noon pa man, abala sa pagbubulungan ng kung ano-ano sa kanilang mga upuan. Itinaas ni Yasi ang kanyang ulo para sulyap kay Terence nang pumasok ito, bago bumalik sa kanyang pag-ungol kay Cheryl. Medyo nagulat si Terence nang makitang wala si Leandro, ang kanyang upuan ay walang laman habang sina Natoy at Stanley ay wala. Hindi nagtagal si Jacob bago niya nakuha ang balita mula sa ibang tao. Nagpakita ang mga pulis kanina, dinala si Leandro sa kanila. Ang pag-unlad ay nagulat din kay Terence. Henry ba bro? Medyo malas si Leandro kung tumanggi si Henry na ibigay ang lahat sa kanyang balikat, sa halip ay si Leandro ang siyang mastermind. Ang huling yugto ay nagsasangkot ng higit pang pagsubok at pagtuturo. Ang komite ng mag-aaral ay naatasang magdala ng salansan ng mga natapos na papel ng pagsusulit upang ipamahagi ng sapalaran sa iba pang mga mag-aaral. Susuriin ng guro ang mga tanong habang minarkahan ng bawat mag-aaral ang test paper ng iba. Nakatipid ito ng oras para sa guro, may mga pagsusulit halos araw-araw sa 12 baitang, sa kasalukuyan, at ang ganitong uri ng pamamaraan ay angkop sa mabilis na kapaligiran. Nagulat si Terence nang makita niya kung sino ang miyembro ng student committee sa klase, si Yasi. Sinimulan niyang ipamahagi ang mga test paper pagkatapos makumplito ang pagsubok, hindi man lang tumitingin kay Terence habang inilalagay niya ang isa sa mga test paper sa kanyang mesa. Sineseryoso niya ang trabaho, tila, tulad ng makikita sa kanyang mukha. Bagaman, tumawa ng masama si Yasi habang tumalikod upang ipagpatuloy ang pamamahagi. Cheryl. Hindi nakaimik si Terence habang tinitignan kung kaninong test paper siya, walang paraan na nagkataon lang ito. Si Terence ay 100% nakatitiyak na ang Yasi na ito ay sadyang nagdudulot ng gulo muli. Ang mga lalaki sa klase, sa katunayan, ay umaasa na sa wakas ay makuha ang test paper ni Cheryl o Yasi balang araw. Ito ay isang piraso ng papel, oo, ngunit ito ay pag-aari ng mga diyosa ng paaralan. Ang ilan sa kanilang aroma at presensya ng higit pa o mas kaunti ay nanatili dito, at medyo maganda at kasiya siyang mapalapit sa kanila sa ganitong paraan, kahit na ito ay sa pamamagitan lamang ng test paper.
Sa kasamaang palad, ang dalawang babae ay nagpapalitan lamang ng kanilang mga test paper sa isa't isa na hulaan ng mga tao na inaabuso ni Yasi ang kanyang kapangyarihan, ngunit walang sinuman ang walang lasa at malaya na ilantad siya ng ganoon. Nagplano si Yasi na hayaang bigyan ng marka sina Terence at Cheryl ang mga test paper ng isa't isa sa pagkakataong ito, na lumilikha ng isang pagkakataon para sa dalawa. Bumalik si Yasi sa kanyang upuan na may dalawang test paper na natitira, inilagay silang dalawa sa mesa ni Cheryl habang nakangisi. Cheryl, alin ang pipiliin mo? Ha? Di ba lagi naman tayong may grade sa isa't isa? Nagtataka namang tumingin si Cheryl kay Yasi. I accidentally gave you to someone else. Paliwanag ni Yasi. Kaya, okay lang. Hindi inaasahan ni Cheryl na magtatagumpay ito sa tuwing gagawin ito ni Yasi, hindi naman talaga big deal para sa kanya na manloko ng isa o dalawang beses. Hindi mahalaga, kahit sino ay magaling. Si Cheryl, natural, walang pakialam, hindi naman niya test paper iyon. Oh, eto, kunin mo na to. Sabi ni Yasi habang itinutulak ang papel ni Terence kay Cheryl, binawi ang sarili niyang pagsubok. Terence. Natigilan si Cheryl nang makita ang pangalan sa pagsusulit, at tila may naintindihan nang lumingon siya kay Yasi, na parang walang nangyayari. Malinaw na ginagawa niya ito. Yasi. Anong meron? Nakangiting itinaas ni Yasi ang ulo niya na para bang wala siyang kinalaman dito. Hayaan mo akong tingnan ang iyong test paper. Sabi ni Cheryl, inabot ang kamay sa test paper na mahigpit na hawak ni Yasi. Test paper lang. Nagsimulang magpanik si Yasi, si Cheryl ay nasa kanya. Dahil doon, humigpit ang pagkakahawak sa test paper. Ibigay mo. Utos ni Cheryl habang hinihila ang test paper. Napabitaw na lamang si Yasi bago napunit ng dalaga ang kabuuan nito. Nanlaki ang mga mata ni Cheryl nang makita ang pangalan ni Yasi. Nagmarka si Yasi ng sarili niyang test paper. Yasi. Nasaan ang test paper ko? I gave it a shield guy to play with. Isang maduming pag-iisip ang sumagi sa isip ni Yasi. Hey! Makipaglaro sa. Hindi ako makapaniwala dito. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang sasabihin kay Yasi, hindi pwedeng magseryoso ang dalaga. Nasanay na siya sa kanyang mga kalokohan, naiintindihan na walang gusto si Yasi kundi ang magdulot ng gulo hanggat maaari, ngunit gayon pa man. Bumalik ang mga mata ni Cheryl sa papel ni Terence, nanlilisik ito habang inaabot ang kanyang pulang panulat. Ganap na binabaliwala ang lahat ng kahihinatnan, sinimula ni Cheryl na i-spam ang X sa mga sagot ni Terence mula simula hanggang sa ibaba, tinapon ito ng isang malaking taba na 0, bago itabi ang panulat. Nagpakawala siya ng malalim na hininga matapos ibuga ang singaw. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.